Honda Beat Carb, ang problema, walang headlight, mga ka-workshop. So, naka-on yung susi. Headlight natin. So, ito yung on-off ng headlight, on. So, ayan, wala siyang headlight. So, ang gumagana lang sa kanya yung kanyang signal light. So, ayan. May signal light, kabilaan, pero walang headlight, wala rin busina. So, ayan. Walang headlight, walang busina. Tapos yung kanyang battery nung chinek ko, so, kapapalit lang nito. So, ayan, dayway, bago pa. Ayan, lumobo na siya, mga ka-workshop. Lobo siya, tapos sobrang init. Ang dahilan nito, kaya nagaganito yung mga battery, kaya lumulobo yung battery. Sa ating motor, mga ka-workshop, ang cause nito, overcharging. So, ayan, grabe init. Papasok ka talaga pag hinawakan mo, tapos lobo siya. So, hindi rin siya nagpo-push start, pero may karga naman yung battery kahit na lobo na. So, yun. 14, no? Tapos, pag nagre-rev siya, maandar ang motor, 14.5. So, naka-fast charge to, mga ka-workshop, at hindi ko hulaan. So, sa ganun palang klase ng charging, fast charge na yon. So, ang i-check dito, charging system, tsaka yung kanyang connection ng kanyang headlight, mga ka-workshop. So, yun. Gagawin natin to. Yan, Honda Beat, version 1, no? Carb type pa to. Yan. So, old na motor na to, pero okay pa rin, maandar naman. One kick, start. So, yun lang, may problema lang sa charging, tsaka wiring connection about sa headlight, at tsaka sa kanyang busina. So ano, nabuksan natin mga ka-workshop yung kanyang pairings dito sa part na to, kung saan nakalagay yung kanyang rectifier regulator. So ito yung gamit na rectifier regulator, no, MK. So hindi ko alam kung anong brand to. So first time ko nakakita ng replacement ng ganitong klase, no. Color blue yung kanyang pinakasakit. So ayan. So yung wiring connection niya, ganito ang pagkakagawa. So mula rito sa kanyang charging system na galing sa stator, ayan yung kulay yellow tsaka kulay white, nung tinanggal ko, ayan, ganyan lang ang pagkaka-splice niya, hindi siya nakahinang, mga ka-workshop, ayan. So, tinester ko naman yung kanyang charging system papunta sa kanyang stator. So, stock charging lang siya, mga ka-workshop. So, okay yun. Okay pa yung kanyang charging system, no? Stock lang siya. So, ang hindi lang maganda yung pagkaka-connect, ayan. So, kung makikita nyo, ayan. Tapos, yung kanyang yellow wire, no? Dinoble yung kanyang dalawang wire. So, dinoble. Tapos kinabit dito sa yellow wire. Tapos yung white wire, so ayan. So lagi kong sinasabi kapag naggagawa kayo ng wiring connection, lalong-lalo na sa charging system, kailangan nakahinang, mga ka-workshop. Kasi mas safe yun, hindi nagkakaroon ng lost contact, hindi umiinit yung mga wire na magkukos pa ng sunog. So ayan. Tapos dito sa kanyang rectifier regulator, ang color ng mga wire, so ibang-iba rin. Kulay red, kulay light blue, black, at saka white. So, ayan. White or yellow ba to? So, kupas na. So, nakakonect yan dito sa charging system ng kanyang motor tsaka papunta sa battery. So, ground. Tapos, red wire. Tapos, ang dalawang yellow. So, ayan, makikita nyo. Yung yellow niya, itong yellow na to, itong isang karuktong dito sa yellow, nakapunta to dun sa may tail light. So, ito. Sa tail light to nakapunta. Ayan. So, para nga naman, stock pa rin yung stock pa rin yung takbo ng kuryente papunta sa tail light. Tapos ito yan. Tapos yung kanyang white, ito. So medyo magulo yung ganyan pagkakagawa. Ang gagawin natin dito, ayusin natin, tutuntunin natin ulit to. Ibabalik natin sa stock, no. Kung kailan lang paandarin yung motor, saka lang gagana yung kanyang headlight. So yan. So ayusin natin yan. Ihinang natin para mas maging maayos. So, ganyan ang klase ng pagkaka-wire nila, mga ka-workshop. So, iingatan nyo yan, no? Okay na tayong magpagawa talaga sa ligit para maging maayos. So, ang kay Sir kasi nabili niya to na ganito na. So, hindi na kasalanan ni Sir yun. Siguro sa mga unang may-ari nito, ganito ang ginawa. So,
So, yung mga ka-workshop, ang ginawa namin, so, hininang ko yung buong wiring niya. Ayan, nakahinang na lahat. So, ayusin ko na lang ito mamaya, organize ko na lang to. So, pinalitan namin siya ng pang RS125 na rectifier regulator. So, pare-parehas lang naman yan ng connection. Basta Honda, mga ka-workshop. Parehas lang sila ng wiring connection dito sa kanyang terminal pin o sa socket niya. So, ang charging niya, kapag itong pinalit natin yung stock ng RS, no, na rectifying original, so, ang voltage niya ay 14.1. So, i-rev natin konti. So, ito na yung rev. 14.1 lang, hindi siya nagbabago. So, medyo malakas yung charging niya compare sa stock lang. Ngayon, ilalagay natin to, yung nakita natin na nakalagay sa kanyang motor. So, alisin natin yung stock. So, ilalagay natin to ngayon, mga ka-workshop. Ito yung nakakabit sa motor niya. Yan. So, tingnan natin yung voltage reading niya. So, ayan, kung makikita nyo mga ka-workshop, naka-idling pa lang 15.8 na. So, i-rev pa natin. Naabot siya ng 16.4. So, 16.4 ang inaabot ng kanyang voltage reading sa kanyang stock na yung nakakabit sa kanya. Ito yung aftermarket na to, yung MK. So, overcharge siya kaya lumulobo yung battery niya. So, pag ito yung RS, yung pang RS, ang kinabit natin, okay lang, stable lang, 14.1. Pero medyo mataas pa rin naman yung kasi stock lang to. Dapat pag stock lang, nasa 13 volts lang, 13.5. No, 13.8 pinakamataas na 'yon. So ang maganda lang dito, 14.1 lang kahit naka-rev siya, kaya hindi lolobo yung kanyang battery. So okay pa rin 'yon. So ayun, ayaw naman ni sir kasi pa full wave dahil 'yon. Ayaw niyang pakialaman yung kanyang stator. So ang gagawin na lang natin, papalitan natin rectifier regulator niya. Hininang natin yung mga wiring niya. So okay na. May supply na rin yung kanyang headlight. Mamaya ipapakita natin sa inyo na gumagana na yung headlight niya dahil nga naikabit na natin tong yellow wire. So stock lang kasi ang gusto niyang charging. Hindi siya naka-battery operated dahil stator drive lang siya. Yung source ng kanyang headlight. So ayan. Ang naging concern lang dito kaya nawala yung headlight niya dahil sa mga loose contact dito sa kanyang charging system. Tong yellow wire ng loose contact. Ito kasi yun, wire na source papunta sa ating headlight. So ayan. So ayan. Ito na yung kakabit natin. So okay na sa user, no? Ito na lang yung RS. So ayan. Ito yung lalagay natin, tapos palitan natin yung kanyang tail light. So, ayusin ko na to, organize ko, babalik ko na sa dati. So, okay na to, mga ka-workshop. So, ito na mga ka-workshop, naayos na natin yung kanyang wiring. Ayan. So, malinis na siya. Hindi na siya katulad ng unang binuksan natin. So, ayan. So, kinabit na natin yung kanyang bangor rectifier regulator. So, original to ng Honda. So, ayan. Tapos, yan. Ito yung kanyang charging system na connection. Okay na rin. So, tapos meron na rin siyang headlight mga ka-workshop. Pero pa rin ano, may on-off switch pa rin yung kanyang headlight. So off. Yan, off. Tapos on. Low, high, low, high. So kung makikita nyo nakakorap yung kanyang headlight kasi po stator drive lang siya. So stock lang ang ginawa natin mga ka-workshop dahil nga naglolo ko yung kanyang battery or sira na yung battery niya. So sabi ko kay sir, kapag naisipan niya nang ipaayos ng buo yung kanyang wiring, so balik na lang siya. So ngayon, pinagana lang natin siya para sa stock na source ng kanyang headlight. So may busina na rin siya mga ka-workshop. So okay na mga ka-workshop. So balik na natin to lahat.